Gagawa tayo ng kaldero cake. Yes po, ang ating ube na moist cake ay lulutuin natin sa kaldero lang. Kaya sa mga walang oven, ilabas na ang kaldero. Ayan, so meron tayong all-purpose flour. Lagyan natin ng ating sugar. Ayan. Meron tayong baking powder. Asin. And then, i-mix natin. Pagkatapos nating i-mix, maglagay na tayo ng ating gatas. So, ito ay evaporated milk. Pwedeng gumamit ng fresh milk or full cream milk. Pero kung gusto nyo na tubig, okay lang. Pero syempre, malinamnam kapag gatas. So, kung wala kayong liquid na gatas, pwedeng maglagay ng powdered milk. Siguro mga half cup. And then, maglagay din tayo ng cooking oil. Ayan. Itlog. At syempre ang ating ubi flavor and color. Ayan. And then i-mix natin ito ng mabuti. At kung kulang naman, ang kulay para sa inyo, pwede kang magdagdag. Food color or purple na food color. Ayan. At ayan, ito yung ating kaldero. So, naglagay ako na parchment paper sa bottom. And then, nag-lightly grease na din ako. So, ngayon, ilagay na natin ang ating ube cake batter dito. Ayan. And then, i-top natin few times para ma-release yung air bubbles. Tapos, takpan na natin siya. And then, isalang na natin. So, lutuin natin ito sa mahinang apoy for 1 hour and 30 minutes to 2 hours. Yes, medyo matagal dahil very low heat ang apoy natin. And huwag kang mag-alala dahil hindi mauubos ang LPG ninyo dahil nga mahina lang yung ating apoy. And nag-check ako after 1 hour and 30 minutes. So, para malaman kung luto na yung ilalim, syempre gumamit tayo ng barbecue stick. So, tusukin lang natin yan at dapat pag-angat ng ating stick, hindi na siya basa. Pero, pag-angat natin, eto siya, basa pa siya sa ilalim. So, ma-extend tayo ng cooking time. So, takpan na muna natin yan again and lutuin pa natin siya. And, nag-check tayo again after 30 minutes. Gamit ang ating barbecue stick, tusukin natin ulit yung ating cake. And again, if it comes out dry or with few moist crumbs, ay okay na yung cake. Pero kung basa pa, extend the cooking time. And ayan na siya, may few moist crumbs, so okay na yung ating cake, luto na yan. Ayan, so ang gagawin lang natin ngayon ay i-cool down na muna natin ang ating cake dito sa loob ng ating kaldero for 5 to 10 minutes bago natin siya tanggalin. And after 10 minutes, pwede nang tanggalin ang cake sa kaldero. So, ang ginagawa ko lang dyan ay sinisigurado ko lang yung ating cake ay hindi na nakadikit sa kaldero bago natin siya tanggalin. And then, itaob natin ang ating cake sa cooling rack. And peel the parchment paper off and cool completely. Kung napansin nyo, medyo may discoloration yung ating cake sa bottom, pero dyan lang yan sa labas. Sa loob, maganda ang kulay niyan. And ayan, lumamig na yung ating cake, so hinati ko siya. Optional ang paghahati, gusto ko lang siyang lagyan ng palaman. Syempre, ang ilalagay nating palaman ay ube halaya. So, spread lang natin evenly ang ating ube halaya. And then, maglagay tayo ng whipped cream. Tapos, ipatong na natin ang kalahati ng ating cake. And pwedeng ilagay mo na muna sa chiller yung ating cake bago ka mag-frosting ng buong cake. Pero ako ay hindi magpo-frosting ng buong cake. Maglalagay lang tayo ng decoration sa ibabaw. Ang ilalagay ko ay ube halaya, whipped cream, nata de coco, langka, at makapuno. So, pa siyang halo-halo. Sinadya ko siya para maging colorful yung ating cake. Again, ito po ay optional, pwede naman na simple lang ang gawin mo.
ayan, eto na ang ating ube moist cake na inuluto natin sa kaldero. Amazing, di ba? Kaldero lang ang katapat, may cake ka na. And bago tayo mag-taste test, ay hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin ang ating cake na iniluto natin sa kaldero. O diba? Wala kang oven, wala kang improvised oven, ayaw mo mag-steam, ayaw mo gumamit ng turbo broiler. O, may kaldero ka, bake ka na nito. So ayan, tikman na natin. Ayan, napaka-moist. Ayan, oops. Ayan. Sarap. Alam nyo ba na mas preferred ko ang moist na ube cake kaysa ube na chiffon cake? Para sa akin, mas malinamnam. Tapos kahit simple lang yung ilagay mo na mga toppings or frosting, masarap pa rin siya. Actually, ang gusto ko lang sana ilagay dito sa ating cake ay ube halaya lang. Tapos whipped cream. Pero since meron akong nata de coco dyan, tapos may langka pa, and then meron pa akong makapuno na natira, naglagay na ako ng toppings para mas maganda siya tignan. Pero talaga, pwede na ube halaya lang, tapos lagyan mo ng grated cheese, or kung gusto mo na mag-toppings ng leche flan. Simple as that lang, okay lang talaga. Tapos naked lang siya, hindi na ako nag-frost ng buong cake para makita nyo talaga yung itsura niya. Ang sarap talaga ng ating moist na ube cake. Kung ayaw nyo mag-kaldero, pwede nyo siyang steam. Nasubukan ko na to sa steam ko siya inuluto. So, okay lang. And yes, naman po. Pwede talaga sa oven ito. Lahat po ng recipe ng ating cake ay pwede nyong lutuin sa oven. O ayan ha, wala na kayong excuse na hindi ka makakaluto ng cake dahil wala kaming oven, walang turbo broiler, walang steamer, ayaw ko gumamit ng improvised oven. Ay nako, may kaldero ka sa bahay nyo, dun ka na magluto. Medyo matagal lang yung pagluluto sa ating kaldero dahil super hina yung ating apoy. Don't worry, hindi mauubos ang inyong LPG dahil yun nga, mahina lang talaga yung apoy para hindi masunog yung bottom ng ating cake. And yes, hindi lang moist na ube cake ang pwede mong lutuin sa kaldero. Kahit anong cake, pwede po. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!